Magandang araw po sa inyo lahat at maganda po ang ating balita ngayon na ating gagawa ng reaction video. Ang title po nito, Nemesis Anti-Ship Missile Launcher ng Amerika. I-deploy na sa bansa. At syempre po ang kasunod po natin na gagawa ng reaction video, ang title po Guided Missile Frigate ng BRP Jose Rizal. Pinangunahan ang MMCA sa West Philippine Sea. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to para mapanood po natin. Let's do this. Magde-deploy ang Amerika ng anti-ship missile launcher sa Pilipinas bilang bahagi ng mga hakbang para palakasin ang kakayahang pigilan ang anumang banta sa seguridad ng Indo-Pacific region. Bahagi ito sa napagkasunduan ng Pilipinas at Amerika sa pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa ngayong Biyernes. Nagpapatrol, Michael Belizo. Muling magde-deploy ang Amerika ng missile system sa Pilipinas kasabay ng balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Abril. Ito ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis, isang mobile ground-based anti-ship missile launcher. Naku, manginginig na naman ng China rito sa balitang to. At ito na nga po no, nagawan na natin reaction video to dati na ito po natupad na ibibigay na po sa atin ng Amerika ang Nemesis missile launcher. Napakalakas po niyan at malamang magre-react na po agad ang China dyan dahil po doon pa lang po sa Typhoon missile system na pinahiram sa atin na yan, nanggagalaitin na po yung China. Malamang ito po no, nanggagalaitin na naman po ang China dito. Napag-aaralan at itetest bilang bahagi ng mga pagsasanay. Yes. Bukod pa rin ang mga highly capable unmanned surface vessels na ipapadala rin ng Amerika. Kasama ito sa mga napagkasunduan sa pagbisita sa bansa nitong Biyernes ni US Defense Secretary Pete Hegseth. Maraming salamat po sa Amerika. Lalong-lalo na po sa US Secretary of Defense no, na si Hegseth dahil talagang pinaunlakan po tayo na pumunta pa po sila. Tayo po unang-unang pinuntahang bansa no, itong panahon na to ng Secretary of Defense ng Amerika. Nag-atubili po siya na pumunta sa ating bansa at yun nga, inandugan tayo ng Nemesis na na missile system at meron pa po mga paparating pang iba. Nabanggit na nga po dito no. Kaya sobrang saya po natin dahil matitraining po ang ating mga militar o ang ating armed forces of the Philippines dito po sa mga bagong missile system po na to. Bahagi niya ito ng pagpapalakas ng deterrence o kakayahang hadlangan ang anumang posibleng banta sa seguridad sa Indo-Pacific region, Yes. partikular sa South China Sea. These systems will enable U.S. forces and the armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. The introduction of these technologies into the vista of the Philippine Armed Forces and will train our troops to train for higher technological capabilities that we need for effective deterrence in the future. Saludo rin po syempre kay Sek Kibo dahil talagang ramdam niya po yung talagang gigil niya po sa China no. At ito na nga po magte-training na ng maigi ang ating mga armed forces of the Philippines dahil po matindi po itong missile system na to, itong Nemesis, kailangan po talagang i-training sila dyan. At yun nga, ang sinasabi natin, palakas na ng palakas ang Pilipinas sa tulong po yan ni Big Brother. Sobrang kudos po talaga sa Amerika dahil inuulan tayo ng blessing ng tulong at suporta laban sa China. Nagkasundo rin ang dalawang kalihim na magsagawa ng Advanced Bilateral Special Operation Forces Training sa Batanes. Inanunsyo rin nila ang paglalathala ng Defense Industrial Cooperation Vision Statement at paglulunsad ng Bilateral Cybersecurity Campaign. This will mean increased interoperational activities, joint exercises, realistic training in a myriad of scenarios to mirror what may be possible in the future. Tiniyak ni Hegseth na magpapatuloy ang alyansa at ugnayan ng Trump administration sa Pilipinas. This is just the beginning of what will continue to be an incredibly fruitful alliance. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of communist China's aggression in the region. Grabe no, ironclad no, ganun pa rin po yung kanilang
ano dito sa paglaban sa China. Diniin po niya no yung communist China talaga ang malaking sakit ng ulo po natin diyan sa West Philippine Sea. Kaya dinidiin na po ng Secretary of Defense ng Amerika ng si Hegseth no. Nagagawa na sila ng paraan para talaga mapigilan ang pangbubuli ng China sa West Philippine Sea. Kaya hinahandugan po tayo ng napakarami pong matitinding technology ng mga missile system or launcher ngayong panahon na to. Kaya sabi nga ni Hegseth din noon na kailangan na po natin magbadali na palakasin ng ating Armed Forces of the Philippines. Kaya yun na po yung kanilang ginagawa ngayon. Gayunman, nilinaw ni Hegseth na hindi naman sila nag-uudyok ng gyera sa rehiyon sa kabila ng kritisismo ng China. We will achieve peace through strength. We do not seek war, we seek peace. But those who long for peace must prepare for war. Tama yung sinabi niya na yon. Galing nun, no? Yung nagsisik ng peace o yung naghahangad ng kapayapaan, kailangan maging preparado sa digmaan. Totoo yun. At syempre, di ba, matagal ko na rin sinasabi sa inyo, ang gusto talaga ng Amerika ay kapayapaan. Di ba, pumapagitna nga sila sa mga bansa naglalaban di ba, lalo po sa Middle East. Alam na alam po natin yan. Pero, bagamat tayo ay naghahangad ng kapayapaan, kailangan nating maghanda pa din dahil meron na nga tayong banta sa China. Tama naman yung sinabi ni Hegseth doon, no? Hindi pa pwedeng mag-sitting pretty ang Amerika at ang Pilipinas. Lalo po tayo, kailangan po natin magpalakas dahil meron tayong banta mula sa China. And we stand united shoulder to shoulder. Nakipagpulong din si Hegseth kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Pilipinas, ang unang bansang binisita ni Hegseth sa kanyang biyahe sa Asia bilang Defense Secretary. Muli niyang tiniyak ang suporta ng Amerika sa Pilipinas sa harap ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict. Nabibilib lang ako dito kay Hegseth, no? Para siyang si Sek Kibo. Direkta siyang magsalita. No, sasabihin niya yung gusto niya sabihin, no. Taga nirerekta niya yung China dito, no. Yung conflict sa China kailangan mapigilan. Hindi natin hahayaan na umabuso yung China. Parang ganoon yung sinasabi ni Hegseth dito, no. Galing-galing niya magsalita at talagang rekta. And that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. Gaano katindi yun, no? Priority tayo ng Amerika. Priority ang Pilipinas, no? Tayo yung unang-unang pinuntahan nila. Ganon tayo ka-importante. Ganon tayo ka-VIP. No, kung tutuusin, no? Kaya palakpakan po natin ang ating leader dahil talagang, kundi dahil po sa Pangulong Bongbong Marcos, hindi po tayo uulanin ng mga matitinding biyaya at suporta ng malalakas sa bansa na yan. Particularly, lalo na ng Amerika. Nakita nyo naman di ba, yung sinasabi ni Hegseth dito, yung suporta ni President Trump sa atin ay ironclad, di ba? Ganun din po yung naging suporta sa atin ni Joe Biden, di ba, nun ironclad. Diniretso pa rin po yun ni Donald Trump na ironclad pa rin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Di ba po, dati kasi nangamba tayo, di ba, na baka pag si Donald Trump na maging presidente, baka magbago. Pero hindi po, ganun pa rin po pala. At sobrang nakakatuwa lang dahil tayo po ay sobrang priority ng Amerika para suportahan at bigyan ng matitinding mga missile launcher at mga missile system para po dumepensa tayo sa mapanakop na China. Mabilis na umalma ang China sa pahayag ni Hegseth. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Guo Jiakun, walang dapat tinatarget na ibang bansa ang pagtutulungan ng Pilipinas at US. Nagbabala rin si Guo sa Pilipinas na huwag umasa sa Amerika na magpasimuno ng gulo sa South China Sea o magtangkang mag-udyok ng military confrontation. Kung ayaw nyo ng ganyan, ayaw nyo na magre-rely o mag-aano yung Pilipinas sa Amerika, tinginan nyo yung pangbubuli dyan sa West Philippine Sea, magsilayas kayo dyan. Yun lang yun madaling salita Kung hindi kayo nambubuli sa West Philippine Sea, kung hindi kayo nangunguha ng teritoryo ng may teritoryo, ay walang gantong mangyayari. 'Di ba? Hindi niyo pwedeng sumbatan, hindi niyo pwedeng manduhan ang Pilipinas sa mga dapat naming gawin.
Wala kayong pakialam sa dapat naming gawin. At unang-una, kayo talaga ang dahilan kung bakit kailangan magpalakas ng Pilipinas. Magkaalyado ang Amerika at ang Pilipinas, wala kayong magagawa doon. Ang totoo niyan, kaya nagsasalita ng ganyan yung China, natatakot sila sa matinding alyansa ng Pilipinas at ng Amerika at ng iba pa pong kaalyado natin. Dahil wala po silang kakampi. Kumbaga, talagang madudumog ang China kapag nagkataon. Kahit kailan anya, walang naging issue sa kalayaang maglayag o lumipad sa lugar. Wala daw naging issue sa paglayag at kalayaan sa lugar, samantalang yung mga mangingisda nga natin, di ba, binubuli nila. Kaya yung nakaraan lang na, kahapon lang, na ginawa natin ng reaction video, di ba, nagrereklamo na yung ating mga mangingisda. Na sabi nila na atin daw yun, di ba, atin yung West Philippine Sea. Tapos tayo yung tinataboy doon, 'di ba? Dapat tayo nga nagtataboy sa kanila. Hindi na nga raw sila mga pangisda ng malaya doon, 'di ba? Sobrang sinungaling talaga tong hunghang na Chinang 'to eh. Etong si Jakul na to. Sinungaling no? Talagang wala daw ganun nangyayari, wala daw sa peace and stability, samantalang sila yung gumagawa ng kabaliktaran talaga yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Ng gulo sa South China Sea o magtangkang magudyok ng military confrontation. Kahit kailan anya, walang naging issue sa kalayaang maglayag o lumipad sa lugar. Aray. Samantala, bukod sa mga pulong, lumahok din si Excess sa physical training ng mga Nice. sundalong Amerikano at Pilipino. Michael Delizo. Ayun lang po, balik tayo dito sa kabila naman na video. Ang title po nito, Guided Missile Frigate ng BRP Jose Rizal, pinangunahan ng MMCA sa West Philippine Sea. Play na po natin to para mapanood natin. Lumipad ang isang AW-109 helicopter ng Philippine Navy mula sa Guided Missile Frigate Yes. na BRP Jose Rizal. Isa sa pinakamoderno at pangunahing sasakyan pangdigma ng Philippine Navy. Isa itong multi-role vessel. Bukod sa pagpapatrolya, mayroon itong kakayahan pagdating sa anti-air at anti-submarine warfare. Habang ang Japan, isang multi-mission frigate JS Nashiro FFM-3 naman ang ipinadala. Samantalang guided missile destroyer USS Ship DDG-86 naman ang sa Estados Unidos. Nakita niyo na yung sinasabi ko sa inyo, yung suporta ng mga kaalyado nating bansa sa atin. Wala sa history natin yan kahit yung mga ilang nakaraang dekada pa, walang gantong nangyayari. Tanging kay Pangulong Bongbong Marcos lang na inuulan tayo ng matitinding suporta. Diba po, nakita nyo naman kung gaano sila kasuporta sa Pilipinas. Kasi tayo po yung tama. Diba, tayo yung nasa lugar, tayo yung sumusunod sa international law, lalo sa UNCLOS. Diba? Noon ko pa sinasabi sa inyo, kung hindi tayo sumusunod sa UNCLOS ay hindi po tayo susuportahan ng mga kaalyado nating yan. Isipin nyo, ang lalaking barko niyan. Sinasamahan tayo palagi dyan sa West Philippine Sea. Bahagi sila ng ikawalong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas muli itong ni-radio challenge ng Philippine Navy at saka pa lamang nag-iba ng ruta. Tignan nyo nagparamdam lang sila pero hindi sila lumapit. Alam kasi nila yung kahinatnan nila Meron tayong kasamang malalakas na bansa, lalo Amerika at ang Japan. Di ba? Ganyan sila. Pero pag tayo lang yan, kung bulihin tayo ng mga hindot na yan, di ba? Alam nyo na. Ganyan sila kadeputa talaga. Initially, hindi sila kaagad nag-respond, but in the end, dahil sa constant na pag-challenge natin sa kanila, they responded that they're just conducting normal navigation. Gayunman, Mga dahilan na lang nila yan, di ba? Para kunwari, normal navigation. Pero nagmamanman talaga sila. Pero hindi sila makalapit kasi Amerika po yan kasama natin, taka Japan. Yung Japan, gigil din yan sa China. Alam niyo yan. hindi nakaapekto ang presensya ng Chinese warship sa kabuuan ng isinagawang pagsasanay at natapos ito ng maayos. Kasalukuyang isinasagawa yung personal exchange exercise mula dito sa BRP Jose Rizal, sinakay sa rigid-hulled inflatable boat yung ilan sa kanilang mga tauhan papunta rito sa US guided missile ship. Kabilang sa personal exchange exercise si Lieutenant Alexander Horvat ng US Navy. Send a strong message that we are allies and we'll support each other. Yes. And other than that, starting steps towards integration
in how we do business and how. Pansin nyo, no, nagmamadali ng Amerika na napalakasin tayo ang AFP natin. Dalawang isla, no, dito sa Subic po ang i-acquire na, no, diba, yung Grande Island sa Chiquita Island, para po doon na po talaga mag-production, no, ng mga ano natin, pwedeng mga barko, pwede yung mga kung anumang armas natin, no? Kasi mas maganda po yun para po mabantayan din po yung Subic, dahil malapit lang po yun sa Baho de Masinloc, doon lang po yun, ilang kilometro lang po yun, tanaw na po doon yung mga nakatambay na mga Chinese warship. Kaya dapat po talaga na masimulan na po yun na ma-acquire na po nilang Grande Island sa Chiquita Island sa Subic. How we operate with each other. Nagsagawa rin ng division tactics kung saan nag-strategic formation ang mga barko Yes. sa pangunguna ng BRP Jose Rizal. Sumunod ang US at Japan. Ilan pa sa mga pagsasanay ay ang communication check exercise, rotary flight operations, maritime domain awareness, contact reporting, at photo exercise o Photo X. Bukod sa mga barko ng Pilipinas, Japan at US, ginamit din sa pagsasanay ang C-90 aircraft ng Philippine Air Force Nice. at Maritime Patrol aircraft P-8A Poseidon ng Estados Unidos. This kind of exercise kasi we are trying to test out yung mga capabilities na meron tayo ngayon given our new platforms. And I think we are at par with other countries now that we have modern platforms. And second, we were able to interoperate with them. Meaning to say, the ability to interoperate with like-minded countries is very important kasi to show na in line tayo sa isang rules-based order. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, layunin ng pagsasanay na paigtingin ang interoperability at palakasin pa ang combined capabilities ng tatlong bansa. Binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang MMCA ay malaking tulong para sa patuloy na pagpapaunlad sa ating koordinasyon, Tama. taktika at kaalaman sa karagatan. Bawat pagsasanay ay nagpapalakas sa ating kakayahang harapin ang mga banta sa seguridad at ipagtanggol ang ating pambansang interes. Yes. Ryan Lacanlali. Ayun lang po, no, grabe talaga yung suporta ng Japan sa atin at ng Amerika. Palakpakan po natin talaga. Sobrang good news po ang mga natatanggap po nating balita ngayon, kaya talagang kaya masaya po tayo kasi hindi po tayo binababayaan ng ating mga kaalyadong bansa, at itong China ay nanggagalaiti na lalo, no, dahil sa nangyayaring to, dahil nararamdaman na po nila, nako, nagmamadali na ang Amerika para tayo ay palakasin, no, dahil ironclad nga ang sabi nga ni Hegseth ang kanilang suporta sa Pilipinas, at hindi po magbabago yun, lalo't meron tayong MDT. Yun lang po, no, sana po lang gusto nating reaction video, mag-subscribe po kayo sa ating channel para updated kayo sa mga nilalabas nating reaction video. Until next time, mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.